Patuloy po tayo sa ating pong pag-aaral po ng Psalm 119. And ang ating pong pag-aaral po ngayon is pinamagatan The Way of Life. What is life? So medyo philosophical po tayo sa umaga pong ito. Para sa babuhay? Para sa kabumabangon? Diba? Para ba sa mga exams? Para sa deadlines? Yan, pag nagtatrabaho ka, diba? Deadline. Yan. Kaya kayo mga nag-aaral kayo, sulitin nyo yung, yung panahon na nakakatulog pa kayo. Kasi, ayun nga yung palaisipan ng kabataan tayo. Pinipili tayong matulog. Ngayon, tumatanda na tayo, hinahanap natin yung pagkakataon ng makatulog tayo. Kasi, sabi, aga mong pumasok ngayon, para maaga akong pauwi. Umaga na nandito ba ako? Tatrabaho ka pa din. Last time we learned what it means to remain faithful sa pagsunod po sa ating pong Panginoon. But at times, we find ourselves asking, di ba yung pagsisikap natin na maging faithful sa Panginoon, maaaring tinatanong yung sarili mo, para saan ba to? Yes, so, para saan yan, di ba? Para saan ang buhay na to? Bakit kailangan kong gumising? Bakit kailangan kong matuto na, bakit hindi na lang pwedeng yung mga bata, di ba? Especially pag sinanin nyo sila, breastfed sila. Ayan. Bakit kailangan ko matuto uminom sa bote? Hindi pa pwedeng breastfeeding na lang hanggang sa paglaki. Grade 6 to 2. Nakakatakot na yun. Di ba? So, as we move on to the 5th stanza of Psalm 119, sige sa atin natin, ano ba significance ng buhay? Para saan ang buhay na ito? Ano ang masasabing buhay na may kabuluhan? So, pag-aralan mo natin the way of life. So, what is hey? Hey! Hey, are you ready to discover? Yan. Pag-aralan mo natin sa BTS. So, hey is the 5th letter of the Hebrew alphabet. Iyan po yung pamagat ng ating pong stanza, ng 5th stanza ng ating pong pag-aaral. Ang symbol niya po in pictograph form is ito po, isang tao na sa football touchdown. Kaya parang siya nagpo-praise. Yan. Yung value or yung tinatawag na gematria nung letter na hey is equal to 5. So, it corresponds to the physical level. So, meron kang 5 fingers, di ba? Meron kang 5 senses, di ba? May toes, my knees, my shoulder, my head. Ay, 4 lang yun. Pero, you get the idea, di ba? Meron tayong tinatawag na 5 dimensions, di ba? The physical dimension. I think the 4th dimension is time. Height, depth, width, time, tapos ano yung pang-5? Love? Heart? Yun. Basta, yun. I-search na lang po. Pero, literally, the letter hey means to look or to behold. Tumingin sa isang bagay. Hey also represents breath or hininga. Pero especially in the context na si God, kaya niyang magbigay ng hininga sa isang bagay, sa isang bagay na walang buhay. That is what He did in creation. Basahin po natin, balikan po natin sa Genesis, di ba? Si God, naglaro siya sa molding clay, ganyan. Di ba na yung kwento, bakit daw merong maputi, merong medyo madilaw, tapos medyo maitim, naging moreno, kasi daw nasulot doon sa hornuhan, di ba? Pero yun yung kwento, di ba? Pero if we go to the Genesis account, di ba? Gumawa lang si God ng yung naghulma siya ng tao out of earth, mula sa lupa, and then hiningahan ng Panginoon. Ang tao lang ang tanging binigyan ng Panginoon ng buhay, not by speaking, but by literally the breath of God. So according sa isang midrash, isang katuruan sa mga Jews, kung naalala po
po ninyo, ayan, takpan mo ito. Ano naaalala niyo din sa letter na pinag-aralan natin before? Naalala niyo ba? Last week, dalet. Dalet. So dalet. Yung letter na hey, dalet represents man. Okay? Tapos, Aleph, kung naalala po ninyo, yung pinakauna po natin. Yung Aleph, itong part na ito ay nandun din yun sa part ng Aleph, pero medyo nakabaliktad siya. Itong part po na ito is tinatawag na Yod. So sabi sa isang katuruan ng mga Hudyo, the letter He was formed when Yod, okay, itong part na ito, inalis sa Aleph, and then kinabit dito sa Dalet. So, Yod from Aleph is parang Aleph represents God, and then God, part of God joining humanity. Okay? Gets nyo? Gets nyo yung idea? Medyo itabi niyo yun sa inyong kaisipan. Thus representing the presence or the image of God in created man or woman. Interestingly, the letter He can be seen in the divine name, Yahweh. Okay? And there are two instances of that letter. Okay? Yahweh. Parang Juhoy. Yan. Jehema. Diba? Uso sa atin yun yun. Pag yung naglalagay ng ano, Bohoye. Diba? Di ba maglalagay pa ng H nung sa dulo? Bohoye. Diba? Paano mo sasabihin yun? Paano mo sasabihin yun? Pero, dito, sa pangalan ng Panginoon, Yahweh, di ba, there is life. There is life in God Himself. And He has the ability to give that life to anything or anyone that He wishes. Kung naaalala po ninyo, ano yung original na pangalan ni Abraham? Abram. Si Sarah, di ba, ang original na pangalan niya ay Sarai. Okay. So, binago ng Panginoon yung kanilang pangalan, dinagdagan na He. Yeah. So, sa letter He, di ba? Naalala ko tuloy yung yung paboritong pinapanood ni Kat na vlogger. Ay, binili ko itong napakagandang dress nito sa H&M. H&M. Pero taga Bicol siya. Ayun. Nakaka-relate si Aunt Gemma, di ba? Pero hindi, itong He, maaaring saan, if we render it in yan, letter H yung ano, pero it represents breath, it represents life. So, isa-isip natin itong mga bagay nito as we talk about the fifth stanza, na kung yun nga, kung titignan ninyo in original Hebrew, hindi ko na na-copy kasi sa dami na iisip ko nitong linggo. Hindi ko na siya na-copy, pero gusto ko sana ipakita na yung dalet, di ba, sa previous stanza, tapos biglang magiging He siya. So, walang nakalagay na heading. Oh, this is the stanza He. Hindi. Yung lahat na makikita nila, kada line starts with the letter He. So, ang tanong po natin para sa umagang ito is, what is the way of life? Ano ba ang paraan o yung daan ng buhay? And kung itatanong po natin sa sino mang isang Kristiyano, chances are ang isasagot sa iyo, kapatid, ano ba ang way of life? Ang sasagot sa iyo, ang way of life, mabubuhay ako para kay Jesus. Pero paano ba mabuhay para kay Jesus? How do you live for Christ? And if we study Psalm 119, kailangan tandaan po natin na nung isinulat ang Psalm 119, malamang sa malamang si Jesus Christ hindi pa pinapanganak. Hindi pa siya naglalakad sa lupa noong time na yun. So the idea of interacting with God para sa mga Hudyo at para sa mga naniniwala kay Yahweh noong panahon na ito is, yung idea nila is i-meet nila si God dun sa templo tuwing araw ng Sabat, tuwing araw ng Sabado. And then, they will try to live out His commands for the rest of the week. So, kailangan po natin tingnan ang Psalm 119 verses 33 to 40 in that context. Actually, for the rest of Psalm 119, kailangan po natin isa-isip yun.
Paano nila tinitignan ang kabuluhan ng buhay without knowing who Jesus is? And yet, itong mga taong ito, hindi nila kilala si Kristo, where wala silang idea kung sino si Jesus Christ, and yet they remain close to God. Paano nila nagawa yun? Tayo, we know of Christ, we hear of Christ, we see images of Christ, diba? Yun nga yung pinag-uusapan namin sa klase po namin. Dito sa Pilipinas, bihira ka makakita ng imahe ni Kristo na naka-victory gano'n, na nakataas ang kamay. Yung Kristo na laging natin nakikita, laging nakapako. Laging nakapako sa krus. Or kung hindi man nakapako sa krus, nakahimlay. Because ang teolohiya na kinalakihan po natin mga Pilipino is we always believe in a suffering Christ. We limit our mindset na si Kristo kasama natin sa suffering. But we forget that Christ has already won the victory. Meron ng victory tayo sa Panginoong Jesus. Compare it when you go to Brazil. Pag pinalit kayo ng mga bukas, sa April 9, tamang bakasyon. Hindi nyo kailangan ng visa, punta kayo sa Rio de Janeiro. Kapag book nga ng flight mamaya, punta ka ng Rio. The first thing that you will see in Rio is the massive statue of Jesus Christ called Christ the Redeemer. At ang itsura niya, nakapako mo siya sa krus, meron mo siyang tangang-tangan na krus na gano'n? Hindi. Nakatipa siyang gano'n. Bukas ang kanyang mga arms, welcoming everyone. Bakit mayroong statwa ng malaking Kristo doon at tinawag na Christos Salvation or Redeemer, Christ the Redeemer? Kasi yung hari ng Brazil, medyo nawalan siya ng kapangyarihan, nagkasakit siya or something. So yung anak niya, sinamantala yung pagkakataon, nagsulat siya ng batas para pakawalan lahat ng slaves sa buong Brazil. Sabi ng mga tao sa kanya, pagawa tayo ng statwa mo. Sabi ng prinsesa, hindi. Pagawa tayo ng statwa ni Kristo. Diba? And that is a reminder, that statue of Christ is actually a symbol of South America. Meron silang pinaniniwalaan, tinatawag na libertarian theology. Na ang paniniwala nila is Christus Victor. Si Kristo, kaya tayong palayain sa kahit anong bagay. And, totoo naman yun. Christ has set us free. He has set us free from sin. He has set us free from death. Meron konting extreme yung libertarian theology na yun. But, kailangan po natin tandaan na si Kristo bilang nagtagumpay na, paano natin yun isasabuhay po sa ating buhay sa araw-araw? Paano mo dadalhin yung paniniwala na si Kristo ay buhay sa iyo kapag ka nangangatok na si Judith sa iyong bahay, dumating na yung sobre, tapos wala pang dumapasok sa account mo, so pumupunin to. Paano ka maniniwala na si Kristo ay buhay? Paano ka maniniwala na si Kristo ay nagtagumpay? So tingnan po natin, ano ba ang paraan ng buhay dito po sa Psalm 119? First is that the way of life is committing to follow God's commands for your whole life. Sabi po ng isang theologian, kapalan po niya si A.W. Tozer, marami yun sa ating mga Kristiyano kasi, problema is, pinaghihiwalay po natin yung tinatawag na sacred and the secular. Paano? When we think about going to church, we think about this as something sacred. Na kapag pupunta ka sa church, banal. Pero kapag nagpapakarga ka ng gas sa Unioil, wala no brand hindi po sponsored post. Pero kung kaya nagpapagas ka dyan sa Unioil sa kanto, is it still sacred? Banal ba yun o hindi siya banal? For example, again, pag nagbabasa ka ng Bible, ito ba ay banal? Diba? Pag kumakain ka sa, ano bang nandiyan? Doon sa Baga, Manila. Ayan. Banal ba yun? O hindi banal?
Ito may paborito to eh. Hindi lang basta-basta paborito. Minsan yung mga paborito nito, di ba? High-end. Saan na nakukuha yung mga ganung ano? Pero yun, yung pagkain ba? Banal ba siya o hindi banal? Nung pinalaya ni Yahweh ng mga Israelita mula sa Egypt, binigay niya yung kanyang mga rules. We know it as the Ten Commandments, pero may iba pang mga rules na ibinigay, and you can read about them in the book of Leviticus. For example, bawal lutuin yung kambing, yung guya, sa gatas ng kanyang ina. Oo. Sa ating mga Pilipino, hindi pwede yun. Or parang keps na lang yun. Diba? Sino ba dito ang kumakain ng ginataang kambing? Diba? Sino dito ang kumakain ng papaitan? Diba? Kinakain natin yung mga ganun klase natin. Pero if we go back to the Old Testament, bawal yun. Kaya nga meron mga sekta na hindi sila kumakain ng dinuguan. Okay? Kasi they believe that this is something secular. This is unholy to the Lord. Pero ang rason kung bakit nagbigay ang Panginoon ng ganitong instructions was to remind the Israelites how to relate first to God. Kasi for the last 400 years, nakalimutan nila, hindi nila alam, wala silang idea kung sino ba si Yahweh. And then aside from that, kailangan nila ng rules paano makasama sa bawat isa. Kasi kinamulatan nila sa Egypt are gods na yung mukhang aso, okay, yung mukhang ibon, na kailangan mag-alay ka ng ganitong mga bagay to get favors. Ialay mo yung iyong anak para lumago ang iyong negosyo. Kasi literal na alay, papatay mo siya. Ganon kasama, ganon kalalim ang depravity ng kapanahonan yun. So, itong mga tao, yung mga Israelites, na tinanggal sila sa ganong klaseng lipunan, yun yung kinamulatan nila. Kaya nga nagre-reklamo sila na nung wala silang kinakain kundi yung wafers, yung tinatawag na mana. So, sa Egypt, kumakain kami ng samgyup. Dito, ito lang ang kinakain natin, di ba? So, God was actually not teaching these people a set of rules. Hindi ka tinuturo na, ito gawin nyo para i-reward ko kayo. Kasi, in the first place, pinili na sila ng Diyos. Out of the many nations during that time, pinili sila ng Diyos. O, pinili sila na sila yung magiging bansa na kakatawan sa pagmamahal ng Diyos. Rather, God was teaching these people a lifestyle. Paano mamuhay in such a way na i-honor nila ang Panginoon at i-respeto nila yung kanilang kapwa na mga tao. Kaya ang hugot nito sa 119 verse 33, in keeping the statutes, okay? Statutes dito meaning yung batas ng Panginoon na kanyang itinalaga, ibig sabihin walang distinction. Hindi tayo dapat naghahati, nag-divide na magsisimba ako para mabawasan yung kasalanan ko. We can't do that. We can't do that. Ang lahat, everything should be sacred. Para sa pagsunod natin sa Panginoon, ang lahat ng ito ay banal para po sa Kanya. For the Christian, everything is meant to be holy. Holy does not mean sinless, but holy means separated. Okay? In the same way na yung sandok, hindi mo siya gagamitin pang linis ng CR, di ba? Tapos pang luluto mo, di ba? Eh, hindi naman lang siya sa kusina. Yun yung idea ng holy. It is separated for a purpose. So when we think of ourselves as followers of Christ, we are holy, we are separated for the purpose of God. Si Paul nga, hindi niya na actually ginawang komplikado eh. Sabi niya, hindi niya sinabi na, or actually sa previous verse, sinabi niya na, ganito yung worship services niyo. Nalalasing yung isa, tapos yung isa hindi nakakain. Di ba? So sinabi dito ni Paul, whether you eat or drink, something as trivial as eating or drinking can be holy to the Lord. It can be sacred to the Lord. Hindi dahil sa pinag-pray niyo yung pagkain, di ba? But because we do it
for the glory of God. We do it for the glory of God. Ibig sabihin, ang pagsunod sa mga utos ng Diyos, dapat makita sa ating araw-araw na pamumuhay habang tayo ay namubuhay. It's for your whole life. Hindi, bukas, susunod ako si Kristo, pero mga 3 hours lang, tapos na. Huwag po sana gano'n. So what does this mean for us? Kung nais sa atin ng isang makabuluhang buhay, kailangan mo sumunod tayo kay Kristo. Diba? Kasi, bakit ba natin kailangan ng makabuluhang buhay? Kasi, ako po ay 45 years old. Ayan na. For the record, ayan na, sinabi ko na. Sinabi niyo na ako, 45. Ako po ay 45 years old. Para ko lang anak itong mga to. Di ba? Dumadating na po ako sa point na pagigising ka, para sa bato. Di ba? For the last 45 years, ginagawa ko, gigising ako ng ito para sa itong buhay nito. But when you follow Christ, yung ating buhay, nagkakaroon ng meaning. Yung paggising mo sa umaga para pag-asikaso sa iyong mga anak, hindi dahil sa obligasyon mo, but because you want to show them love. Yung pagmamahal na natanggap mo sa Panginoon ay gusto mo ipakita sa kanila. So, nagkakaroon ng kabuluhan ng ating pong buhay sa pagsunod natin kay Kristo, and it needs commitment. Hindi pwedeng, sige, ngayon, susunod ako sa Panginoon, di ba? Ito nga yung nangyayari palagi sa mga youth camp. Yung mga youth natin, hindi ko alam kung kayo, di ba? Medyo Pero ito yung lagi namin binabantayan sa mga youth na nagpupunta sa youth camp. Pagkagaling sa youth camp, pagka-uwi nila, grabe! Lord, grabe ang bait-bait mo sa akin, ganyan-ganyan. Lord, gagawin ko, pupunta ako sa ibang bansa, mag-share ako ng gospel. Tapos pag-uwi sa bahay, maghugas na ng plato. Wala nang lakas. Bakit ganon? Ang fire para sa gospel pagdating sa paghuhugas sa bahay, wala na. Lobat, di ba? Hindi naman sa masama ang camp. Okay, hindi ko sinasabing ganun. But sinasabi ko po na yung pong kondisyon natin bilang mga tao. Na on fire tayo sa mga ganitong mga bagay. Pero pagka sinalubong na tayo ng realidad ng buhay, ay, next time na lang, Lord. Diba? Parang yun nga diet. Diet tayo. Diet. Yan. Church anniversary. Next week na lang. Next week na lang pala ako. Bukas na lang pala ako mag-start ng diet. Diba? So commitment, it seems to be rare sa panahon natin ngayon. Maraming takot sa commitment. Kasi naniniwala sila wala daw forever. Yung mga 7 years na sila magkalaping, biglang nagkakahiwalayan, diba? Nagkakahiwalay yung mga bagay, or may mga tao na, sige, sila na ba? Hindi sila tao, bagay sila. Pero hindi, friends lang kami, diba? Kahit na, friends, itsura nyo sa social media, halos magkapalit yung mukha ninyo, diba? Pero wala ang commitment. Ayaw ng commitment. But when we follow Jesus, He demands our all. Sinabi dito, if anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children, hindi po ibig sabihin din na tatakwil mo na yung pamilya mo. Diba? Medyo nag-exad si Jesus dito. Ang sinasabi niya dito na if you want to commit to follow Christ, diba, count the cost. Diba? Na ano yung willing mong i-give up para kay Kristo? Not because we want to earn His, yung pleasure niya sa atin, but because, katulad si Abraham, di ba? Nung sinubok siya ng Diyos, na willing ka ba, ibigay mo sa akin, nag-iisa mong anak. So parang sabi ni Abraham, Lord, paano mangyayari yung pangako mo na magkakaroon ako ng maraming anak? Paano mangyayari na ako yung magiging tatay ng maraming mga bansa? Yung nag-iisa kong anak, kukunin mo. Siguro papalitan mo. Diba? Kaya he acted in faith. Nakita ng Panginoon na
Okay, he was willing to obey. Pero actually, he was showing through the example of Abraham what God would do later on. Kasi God mismo, binigay niya yung sarili niyang anak para tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. So, gaano tayo ka-committed sa pagsunod kay Kristo? How committed are we in knowing God? Do we spend enough time reading our Bible? Inilalaan ba natin ang Sunday morning for church? Now, this is not to judge, especially kayo po mga nanay na meron pong mga maliliit na chikiting sa we really appreciate that you are here on a Sunday. Pero pag yung mga malalaki na yung mga anak natin, di ba? Sana dumarating na tayo doon sa point na nakakarating tayo ng Sunday nang walang sermon sa bahay. Yung sermon na lang sa church yung naaabulan natin. Wala na sanang sermon na nangyayari sa bahay. So, sa ating mga kabataan, ayan, commitment, di ba? Kung gusto natin na, ayun nga di ba? Sa pagtatrabaho, ayaw natin na mali. Bakit sa Panginoon okay lang? Di ba? Huwag sana pong gano'n. Huwag po sana gano'n. Not to be legalistic about it. But, yun nga, ang difference between a commitment to honoring God and legalism, ang difference is motivation. We are legalistic kapag sinasabi natin, gagawin ko to para sa Panginoon. Ang totoo, we cannot do things for God. We can only do things because God allows them sa ating pong buhay. Bakit ang daming nagpupunta sa simbahan ngayong mahal na araw? Kasi dahil gustong mabawasan ng kasalanan. Pero hindi natin kailanman magagawa yun. Diba? Mahaba ng traffic dyan sa diba? Sa may square. Hindi natin mababawasan yung kasalanan natin. Commitment means that we read our Bibles to know Christ more. Para matuto tayo kung paano siya i-share sa iba. Commitment is getting up early to be with the church. Because we want to be encouraged and reminded kung gaano ka-faithful ang Diyos sa buhay ng ating mga pamilya. If we want a meaningful life, we can only have it in Christ. Sabi po dito sa Philippians chapter 2, verse 12 to 13. Madalas kasi namin misinterpret ito. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, si Paul nagsasalita, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Pinag-iisipan kasi ng maraming tao dito, work out your own salvation. Ibig sabihin, kaya kong maging mabuting tao sa sarili kong kakayanan. Hindi. Parang sinasabi natin na, Kristo, okay lang na naman ka, tulungan na rin kita. Hindi mo kaya kasi nakapako ka pa di ba? Kaya gagawin ko na ako ano yung hindi mo magawa, di ba? Pero, work out your own salvation is like, yung pag nag-gym ka, pinapractice mo yung muscle, pinapractice mo katulad yan, yung mga bata, di ba? Nagpa-practice sila magsalita. Tama, di ba? O yan, very good. So, nagpa-practice ka na magsalita kasi you're working it out. You're developing speech, you're developing in your faith. And if we want to develop in our faith, kailangan gawin natin yung mga bagay that will help us grow in our faith and following Christ. So, ang sinabi dito ng psalmist, give me understanding that I may keep your law and observe it with my whole heart. Lead me in the path of your commandments, for I delight in it. Pangalawang katotohanan po, yung daan ng buhay is committing to follow God's truth and turning from selfish motives. Yung key verse po natin dito is verse 36. Sinabi dito, incline my heart to your testimonies and not to selfish gain. Sa English kasi parang incline, parang inangat mo lang yung isang bagay. Hinilig mo towards that direction. But the word originally used is called nata. Ang ibig sabihin ng nata is to stretch or to bend over. Ang konteksto po nito is kasi nung time po na yon is
Wala pa namang wala pang Lancaster ng time in biblical times. So, yung mga tao nakatira sila sa tent. Pag yung meron dumating na bisita, and hindi lang madalas isang bisita ito, siguro mga madami sila, at least 10. Yung tent, kailangan siyang i-stretch para magkaroon ng additional room para sa mga tao na makikitulog doon. Yung tent noon is usually made of animal skins. So, hindi ito yung animal skins na ganyan lang. Parang nag-sims lang na upgrade ko, nagbayad ka ng gems. Hindi siya parang gano'n. Pero kailangan mong hatakin yung balat ng hayop para, hindi lang para ma-expand siya, kundi para mabatak siya na parang trapal na waterproof, and it serves as a shelter. That is the idea of nata. And when you stretch something like animal skin, hindi na siya parang, ganyan lang. Hindi. Talagang papapawisan ka. Kaya karamihan ng mga nakikita natin, almost, I think it's accurate yung mga movies sa biblical na nakikita natin medyo payat sila, medyo, kaya hindi malayo si Jesus masil-masil. Kasi lean yung lean yung katawan niya, at yun yung active yung kanilang lifestyle. And kasama din yung paghihila natin, kailangan ng commitment. Hindi siya pwede hindi, kailangan talaga hatakin mo siya ng buong pagkatao mo. Social media wants us to think na ang buhay ganito lang, di ba? Yun yan yung mga nag-i-stretch, yung mga nag-exercise sa social media, parang dali-dali naman yan. Pero kapag sinubukan mo, isang gano'n pa lang, ayoko na. Next time na lang, di ba? Pero to stretch, as in the sense of nata, is hard work. Kailangan labanan mo yung tension ng tent na hinihila ka in the same direction, in the opposite direction. And it's the same with sin. Ang gusto ng sin, ilayo tayo sa Panginoon, pero kailangan tayo ay magnata towards God's word, towards His testimonies. So dito makikita natin, if we want a way of life that follows Christ, we must stretch our being to commit to the truth of God's word. Tanong, paano mo malalaman ang katotohanan ng salita ng Diyos kung mas madalas pa tayo sa TikTok? TikTok verse 19, TikTok chapter 129 verse, diba? Kaysa sa pagbabasa ng Bible. Baka mas updated pa tayo dun sa nangyayari sa bahay ni Kuya kaysa dun sa sinasabi sa bahay ni Lord. Diba? Sa sinasabi ng scripture na tayo ay bahay ng Holy Spirit. So to follow the way of life, we must commit to God's truth and turn away from selfish motives or yung selfish gain. So ano po ibig sabihin mo dito para po sa atin? Ang tunay namin yung sa buhay, natatamo natin sa pagtalikod sa mga walang kabuluhang bagay ng mundo at pagtingin lang kay Kristo. So bilang mga Kristiyano, we must come to the realization that we cannot have everything that the world offers. Dati, pinangarap ko po na maging isang sikat na artista. Yan. Kasi nanay ko gusto niya ako. Pinipilit ako dati na mag-audition sa That's Entertainment. Ang tagal na, grabe, That's Entertainment talaga. Mga kasabayan ko dapat doon si Billy Crawford. Child star. Ayan. Pero, nandito na po ako ngayon sa point na I may not grow famous, I may not grow relevant to the world, but I know and I can rest in the fact that I am precious in God's sight. Nangyayari kasi we want to achieve certain goals. Wala pong masama if you have goals, if you have gusto mong meron kang marating sa buhay. Pero kasi ang nangyayari usually is that we add Christ to the goals. Si Kristo nagiging paraan lang para makuha natin yung goal na yun. Example, yung negosyante, punta ka sa square, punta ka sa makakita ka ng istante. Ano yung nakabungan doon? Merong pusa, nangangatok.
Urong ka ng konti, merong nakaganon. Merong mataba na nakaganon. Hindi ako. Hindi ako yun. Pero gold yung kulay niya, kalbo. Di ba? May golden Buddha. Merong katabing palaka na merong coins. Tapos urong ka ng konti, merong imahe ng santo. Di ba? Pag tinanong mo, bakit ang daming mga bagay na ganito? Wala namang masama yan, naniniguro lang ako. Di ba? Parang naniniguro lang siya. Yes. Huwag tayo dyan. Thank you. So, naniniguro tayo, naniniguro na kung saan magkaroon ng swerte, doon tayo kakapit. Diba? Pero most of the time, tayo mga Kristyano, ganito lang ginagawa natin kay Jesus, ina-add lang natin siya. And if, yung mga napapanood ko sa room tour, meron ako ganito, ganyan. Meron mga orasyon, may mga ganyan, nakadikit, ganyan, pampaswerte, gano'n. Tapos, ano ang favorite verse mo? So, okay. Di ba? Isa sa mga dangers ng mundo natin yung tinatawag po na pluralism. Di ba? Si Jesus is just one of so many beliefs, so many ideas that we believe in. And yun ang gusto po ng mundo. Maniwala tayo sa lahat ng bagay. And even maniwala ka kay Kristo, pero hindi mo siya talaga susundin. To be clear, again, wala pong masama sa pagkakaroon ng goals, pagkakaroon ng ambition sa buhay. But if we follow Christ, He must come first. Sinabi niyo po at Philippians chapter 3, I myself have reason for confidence in the flesh. If anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more. Nag-flex si Paul dito. Ayan, tinuli ako on the 8th day. Diba? Nung time na yun, kapag tinuli, ikaw ay pinili ng Diyos. I am of the people of Israel, of the tribe of Benjamin. Okay, so sa tribo ni Benjamin, nanggaling ang pinakaunang hari ng Israel, si Saul. I am a Hebrew of Hebrews. So talagang, hindi lang basta Hebreo, kundi Hebreo siya ang tunay. As to the law, a Pharisee, yung pinaka-learned, or yung sabihin natin pinakamagaling nung time na yun sa mga sekta ng mga priests. As to zeal, a persecutor of the church, pumapatay siya ng mga Kristiyano. Kung meron bang susukatan ng devotion sa pagsunod sa Panginoon at masasabi na napakabait at napakagaling na tao, walang iba kundi si Paul. Diba? Pero ang sinabi niya, but whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Lahat ng ito, lahat ng na-achieve ko, baliwala. I used to have, nung bata po kami, hindi ko alam kung alam ng nanay ko to. Nung bata po kami, meron po kami competition ng mga magkakapatid. Competitive ang mga kuya nyo. So, apat kaming magkakapatid na lalaki. Yung kuya namin ay nagtapos ng, nandun siya sa top 10. So, kailangan makatapos din namin ng high school ng top 10. Yung sinundan ko na kuya, nagtapos siya ng salutatorian. Sabi ko, top 10 lang yung nakahabol mo, salutatorian na. So, kailangan mo tapos akong valedictorian, di ba? So, ginawa ko, ginalingan ko. Nag-valedictorian ako. Siyempre, tuwa nanay ko, di ba? Nag-valedictorian ako, tapos nag-hakot ako. Yes, oo. Nag-hakot ako ng napakaraming medalya during that time. Tapos naririnig ko naalala ko pa yung tingin ng mga tao sa akin whenever I go up the stage. Pag, ganyan, medal, ganyan. Senator Villar Award, ganyan. So, akit ako, kunin yung medal. So, siyempre si Mami, naka-heels siya naman. Talagang postura. Maputi ang mukha, pero maitim ang katawan. Hindi. Maganda nanay ko. So, akit baba siya sa stage. Tapos sabi niya, masakit din lang pa ako. Pero, taglong proud. Tapos yung leg ko naman, pabigat kasi dati ng medals. Kung hahanapin mo niya sa bahay, kung nasa ng mga medals ngayon, wala na. I came to the point na sabi ko, hindi ko madadala lahat to. Hindi ko madadala lahat ng ito sa kabilang buhay.
dumating ako dun sa point na whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. So, hindi ko naman po tinapon yung mga medal ko. So, yung ginawa ko po, kasi nung time na wala akong trabaho, nag-DIY, nag-declutter ako. So, bibigay akong regalo sa'yo. Uy, wow, medal! Oo, kasi ito yan. Basta, Ganun ginawa ko. Pinamigay ko po silang lahat. Pinamigay ko silang lahat. Whatever achievements that I may have, ng kabataan ko po, I no longer count it. It's good. It's good na mag-achieve. Kaya mga bata, it's good to achieve. But never let those achievements define you. Na parang, hala, hindi ako mag-achieve, hindi ako tao. Huwag kayong magpadala dun sa mga post na 35 years old, may sariling bahay, may sariling lupa. Ikaw, ano ka? Diba? Diba? Sabi nga nung pamangkin ko. Naglalaro kami, ikaw. So, sabi niya, nakaligo ako mabilis. Kasi medyo honest lang. Nakaligo ako mabilis. So, sabi ko, nagsusuot ako ng cap. Yung pamangkin kong yun, pagka nagawa na yung action, babaguhin niya. So, medyo nag-hang siya yung time na yun. So, sabi niya, nakapunta ako sa Hong Kong, ikaw. Wala na. Hanggang parang nyaki lang ako di ba? Yung achievements natin, it's good to think na salamat Panginoon sa lahat ng bagay na ito, but never let these achievements define you. Sabi sa Matthew 16:26, "For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul?" Diba? Remember the meaning of the word hate. Sabi dun sa meaning kanina is that to look or to behold. To look at something in yung context ng hate does not mean na parang, tingin lang siya gano'n. But to look at it intently, tignan mo siya ng pangmalapitan, yung talagang titigan mo. Namnamin mo yung lahat ng features na yun. Diba? Minsan yung asawa natin, diba, pagka natutulog, ang sarap-sarap na yung tingnan kapag yung tahimik sila. Yung hindi ka binabang, hindi ka binubunga. Hindi. Yung tahimik sila na tapos yung mapapaisip ka na lang, Lord, salamat sa buhay ng tao nito. Diba? Yung ganun ang hate, to look or to behold at something. And in the biblical context po is to look at the Word of God intently. That is what it means to fix our eyes on Jesus, Hebrews 12, chapter 2. Diba? So if we want meaning in this life, let us follow the way of life, and to do that, we must keep our eyes on the destination, so Jesus Christ. Pangatlo po, the way of life is learning to trust in God and His Word. And nung mga bata po tayo, ako po personally, lumukol po ako doon sa konteksto na, pupunta tayo sa ganitong ganyan. Tapos, next time na lang pala. Pero, naintindihan ko naman yun kasi medyo mahirap ang buhay. Medyo mahirap ang buhay. Lagi kong kinakwento na parang merong isang lalaki na medyo, hindi ko na sasabihin yung pero naging gusto makipag-friends kay Mami kasi si Mami nung single na siya nung kaya na yun. Gusto maging friends si Mami. Tapos syempre para maging friends si Mami, dinadaan sa amin yung mga anak, diba? So sabi lang, Brother Kenneth, diba? Ano bang gusto mo? I think I was around 10 or 12 years old. Ano bang gusto mo? So nasa isip ko, shucks, gusto ko ng Transformers, gusto ko ng Voltes. Yun yung magandang laro ng time namin, di ba? Yung Voltes 5 na bahal na binubuo, Transformers, Optimus Prime na yung talagang ganyan kataas. Diba? Tapos legit talaga yung itsura. Nag-iisip na ako ng sanabi sa akin, ano bang gusto mo? Inakbayan pa ako gano'n. Ano bang gusto mo? Transformers, G.I. Joe. Tapos sabi ni Mami, gusto niyo yung books! Diba? Wala na. Diba? So, maaaring yung lumaki tayo, may mga pangako sa atin na hindi natutupad. Sometimes, ang effect sa atin is we are less likely to trust the words that we hear or that we read.
Yung mga Israelites na lumabas ng Egypt, babalikan natin sila, di ba? Maraming patunay na binigay ang Diyos para ang mga Israelites maniwala sa Kanya. Hinati niya yung dagat, di ba? Yung mga kalaban nila, ginupo ng Panginoon, may tubig na lumabas sa bato, and all of those things. And even then, marami pa rin ang hindi naniwala sa salita ng Diyos. So, ang sinabi ni Moses, di ba? Deuteronomy 6, verses 6 to 7. Right? Paborito ni Kuya Choi. The part of the Shema. Sinabi dito, "These words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children. Shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise." Ganyan din po actually ang church sa atin po. We are celebrating our 7th anniversary. Diba? And it has not been as smooth as it was. But our Lord remains the same. Diba? Our Lord remains the same. And kailangan po natin yan ituro sa ating po mga anak. Na anak, alam mo ba, dumadating ang deadline ng pagbabayad natin sa building. Pero sa milagro ng Panginoon, napupuno ang lahat. Napupuno ang lahat. Yung nagdi-negative tayo sa ating mga financials every month, pero nakakapagpadala tayo ng support sa iba't ibang lugar. Diba? Saan yung nagaling yun? Dahil sa katapatan ng Panginoon, kailangan po natin ipasa yun sa ating mga anak. That they may see that church is not just something you do on a Sunday. But church is, ito po yung lugar para magtipon-tipon tayo, para ipaalala sa isa't isa kung gaano po katapat at kabuti ang ating pong Panginoon. Kaya sinabi na, ito yun yung hugot ng Psalm 119 verse 38. "Confirm to your servant your promise that you may be feared." Sinasabi, Lord, patunayan mo yung salita mo para hindi kita malimutan, para sasambahin kita. Remember yung pictograph ng hay, di ba? Parang isang tao na nakatingin sa langit, nakataas yung kanyang mga kamay. Pwede natin siyang tingnan na larawan ng isang taong nananalangin. Humihiling sa Diyos, patunayan niyo po ang sarili ninyo sa aking buhay. Para magtiwala ako sa inyong salita at sa mga pangako ng Diyos. Si C.S. Lewis, nung bata siya, yung nanay niya merong sakit, it was terminal cancer, and he prayed to God, "God, please heal my mom." Namatay yung nanay niya. And sinabi niya, ganun naman pala eh. Hindi naman pala totoo yung Diyos na yan. And he became an atheist. Sa kanyang pagsisikap na patunayan na ang Diyos ay hindi totoo, baliktad yung nangyari. Totoo pala itong Diyos na to, na gusto kong i-discredit. And he is one of the foremost apologists, tagapagtanggol ng Christian faith. You will find his works. Marami po siyang mga sinulat. You can watch his works, panoorin niyo, The Chronicles of Narnia. It's about the sacrifice of Christ. Diba? Kung tutuusin yung generasyon natin ngayon, ang daming resources about the Bible that we can access and study para mas makilala po natin ang Panginoon. Pero, yun nga, commitment. If we want to follow the way of life, we must learn to trust in God more. Paano tayo mas matututo mag-trust kay God? By reading His Word. So ano pong ibig sabihin po nito for us? Matuto tayong mahalin ang salita ng Diyos at huwag ikahiya si Kristo. Sino po dito ang nagmahal? Yung presyo. Yung presyo ng gas nagmahal. Merol ba sa Tuesday? Okay, sa good news para sa atin. Di ba kapag nagmamahal tayo, yung dumatating sa point na hindi natin mapigilan, sorry, di ba? Papakit ka sa kanya, di ba? Ganyan. Umu-overflow yung emosyon, yung galang sa puso mo. Pasensya na kata. Pero, nung naliligaw po ako sa kanya, gusto ko lang naman makita ng message today. Nung naliligaw po ako kay Kat, sabihin ni Kat sa akin, okay lang ba? Kasama ko yung kapatid ko. Ayan. Tapos pagdating namin doon sa tagpuan,
Okay lang naman sa akin na kami kasama kapatid. Kasi lang pagtingin ko, dalawa sila. Tapos yung mga kapatid ko yung choosy. Dalawa sila. Dalawa sila. So, yung isip mo, yung puso mo, yung wallet mo, nakakondisyon na isa lang yung ililibre. Dalawa sila. Tapos syempre, tatanungin mo, o, saan yung gusto mo kumain? Kuya, gusto ko sa yellow cup, hindi ko pa natitikman doon eh. Si Archie yan, si Archie. Huwag natin pangalanan, di ba? Huwag natin pangalanan. Tapos pagdating sa yellow cup, o, anong gusto nyo kainin? Kuya, parang masarap to. Samahan natin na ganito, may Charlie Chan, may ganito, ganyan. Ang daming order, gabi. Sigurado ba kayo, apat lang tayo? Kaya natin mabusin to. Parang pang 10 na yung in-order nyo. Okay na naman na sa'yo, kuya. Oo, okay na. Mahal ko eh. Diba? So kahit mabankrupt ka. Next, pagpasok mo kinabukasan sa opisina, kinakain mo noodles. Instant noodles, tsaka sardinas, wala doon sa pantry, ng office, diba? Pero okay lang kasi mahal mo. Mahal mo yung tao. Kaya nga yung pagmamahal sa salita ng Diyos, hindi natin kinakahiya. Hindi natin siya dapat kinakahiya. Diba? Kaya ito, payo sa inyo ng mga bata. Tingin, honey, tingin. Payo sa inyo mga bata. Kapag mayroon nagsasabi sa inyo na nagmamahal sa inyo, tapos gustong itago, huwag kayong maniwala doon. Budol yun. Scam yun. Oo. Mahal kita, pero tago natin. Huwag mong sasabihin sa iba. Huwag kayong magpadala sa ganun. Meron ng gustong kunin yun sa inyo. Lansa, huwag magtatago. Huwag niyong itago. Huwag niyong itago. Pero hindi naman yung opposite kasi na nangyari. Yung mga celebrity na binablog yung lahat. Tapos nagka-break. Tapos 3 months later, meron naman panibago. Hindi na naman di ba? Pero yung nagsasabing nagmamahal sa iyo, tapos gustong itago ito, di ba? Ang tunay na pagmamahal, hindi nabubuhay sa takot. Ang tunay na pagmamahal, hindi nabubuhay sa kadiliman. Ito yung natural na bumubukal sa liwanag. Kaya yung pagmamahal natin sa salita ng Diyos, natural po na lumalabas po yan. Kung importante sa atin ang Word of God, babasahin natin, paglalaanan natin ng oras. Kahit once a week. Diba? Kahit 3 times a week. Diba? Kahit, Lord, dito na lang po talaga yung oras eh. Babasahin ko bago ako makatulog. Gagamitin mo mapatulog. Huwag naman ganun, diba? When we spend enough time in the Word, it springs forth naturally sa atin. Ito po bilang mga Kristyano, hindi niyo po kailangan kabisado ang Bible. Iniisip kasi natin, kailangan perfect Christian ako, kailangan kabisado ko mula Genesis. Hindi po. Kailangan meron lang tayong sapat na oras para magbabad, para basahin ito. Going back again, ang hay, diba, represents breath. Reading and desiring God's Word must be natural to us tulad ng paghinga. Unless na nagkasakit ka, iniisip mo ba na, kailangan huminga ako ng 10 times sa minuto ito. Binibilang mo ba yung inhale, exhale mo? Hindi. Ganun dapat, natural, ang pag-desire natin sa salita ng Panginoon. Huwag natin hayaan na dalhin lang tayo ng agos. Diba? Kung ano yung uso, kung anong trending, kundi basahin po natin ang Bible. Hingin natin sa Diyos, buhayin ang ating mga puso. Diba? Turn away the reproach I dread. Alisin niyo po sa akin yung kahihiyan ng pagbabasa ng inyong salita. For your rules are good. Kasi minsan inaano tayo, binubuli tayo, Kristyano ka, pa-church ka pa. Wala ka naman nagbabago sa'yo. Diba? Pero walang magbabago sa'yo kung inaway mo siya. Pero kung hindi mo siya inaway, may nagbago sa atin. Diba? So, in conclusion, remember yung isa pang representation ng letter H. Yung letter H na buo daw ng inalisim yod sa Aleph, symbolizing God, at dinikit sa Dalet, which represents
which represents ang humanity. Diba? Pero the letter K reminds us na hindi mo actually kailangan magbago ng pangalan. Si Abraham, di ba? From Abram. Si Sarah, from Sarai. Kaya binago ng Panginoon yung kanila pong mga buhay, ay yung kanilang mga pangalan. It was a visible reminder na ang Diyos kasama po nila. Hindi kailangan maglagay tayo ng mohon, di ba? Yan. Para si Joy kasi meron niya, Joy. Di ba? RJ. Diba? Hindi niya kailangan gawin yun. Kenneth. So, hindi kailangan na gawin yun. Pero ang pagbabago sa ating buhay, nagiging posible because of the Holy Spirit of God. If we want to follow God's way of life, we must spend time reading the Word, breathing in His truth. Diba? Hinihinga po natin ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Panghawakan po natin yung truth ng promises po ng Diyos. So as we reflect on this, diba, tatlong katotohanan, the way of life, committing to follow God's commands for your whole life. It's committing to follow God's truth, turning from selfish motives. It's learning to trust in God and His Word. Tandaan mo natin that the way of life, yung daan ng buhay, ng pagsunod kay Kristo, hindi siya trend. And hindi ito magiging TikTok trend ever. Hindi ito magiging dance challenge. Way of life. Hindi siya magiging sikat. Not everything is chill. But it involves taking up our cross daily to follow Christ's example. It involves spending time in God's Word to know the truth. Ito po ay isang commitment. Na pag-gising natin, Lord, susundin kita. Pagtulog natin, Lord, salamat po. Bukas po ulit. It is a lifestyle. Sabi dito, it is hard work. Pero dito po yung masasabi po, it will be worth it. It will be worth it. Handa ka bang sundin ang daan, ang paraan ng buhay? Willing ka bang ipagpalit ito para sa pansamantalang offer ng power, fame, pleasure? So, dalangin po, piliin natin palagi ang buhay kasama si Kristo. Sundin natin yung daan ng buhay. That God's Word be our breath and the way of life where everything is holy. Yung lahat po ng ating pong ginagawa is sacred, offered as a living sacrifice to God. Manalangin po.